Tuwing gabi, may asong nagbabantay sa lumang tulay. Akala ng lahat, baliw lang siya. Hanggang isang bagyo ang dumating, isang batang nawala, at isang sakripisyong hindi kailanman makakalimutan ng buong bayan. Sa isang maliit na baryo sa Bicol, may isang lumang tulay na gawa sa kahoy at kalawang na bakal. Sa araw, dinadaanan ito ng mga estudyante at magsasaka. Pero sa gabi, tahimik ito. Madilim, nakakatakot. At sa dulo ng tulay, may isang asong kalye. Payat, marumi. Magulo ang balahibo. Tahimik lang siyang nakaupo, parang may hinihintay. Tinawag siya ng mga tao na bantay ng tulay. May nagsasabing baliw, may nagsasabing multo raw ng aso. Pero walang tunay na nakakakilala sa kanya. Sa baryong yon nakatira si Marco, isang tahimik na batang lalaki na halos walang kaibigan. Hindi siya mahilig makipaglaro. Madalas siyang nakatingin lang sa ilog na parang may iniisip na mabigat. Maraming taon na ang nakalipas nang mawalan siya ng ama. Nalunod ito habang sinusubukang tumawid sa tulay sa gitna ng malakas na ulan. Simula noon, takot na takot si Marco sa tulay. Araw-araw kailangan niya itong tawirin papuntang paaralan. At araw-araw, nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang hapon, habang pauwi si Marco, napansin niyang may asong sumusunod sa kanya. Mabagal lang, tahimik. Hindi siya tinatahulan. Tinaboy niya ito noong una. Pero hindi umalis ang aso. Kinabukasan, nandun ulit. At sa susunod na araw, nandun pa rin. Isang umaga, habang tatawid si Marco sa tulay, biglang tumahol ang aso. May motorsiklong mabilis na paparating. Napaatras si Marco at muntik na siyang masagasaan kung hindi dahil sa babala. Doon niya unang napansin, hindi siya sinusundan ng aso para manggulo. Pinoprotektahan siya nito. Pinangalanan niya ang aso, Bantay. Simula noon, araw-araw siyang sinasamahan ni Bantay papasok at pauwi ng paaralan. Tatahol ang aso kapag may sasakyan, lalakad sa gilid para siguraduhing ligtas ang bata. Unti-unting nabawasan ang takot ni Marco sa tulay. Natuto siyang ngumiti muli, natuto siyang magkwento, natuto siyang tumawa. At sa unang pagkakataon matapos mawala ang kanyang ama, nakaramdam siya ng seguridad. Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Humampas ang hangin, bumuhos ang ulan. Umapaw ang ilog, pinauwi ng maaga ang mga estudyante. Pero habang pauwi, nawala si Marco. Hindi siya nakarating sa bahay, hindi siya nakita ng mga kaklase. Hindi siya sumilong sa paaralan. Nagpanik ang buong baryo, naghanap ang mga tanod, naglibot ang mga kapitbahay. Sumigaw ang kanyang ina sa ulan, umaasang may sasagot. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ng isang matandang lalaki si Bantay. Paulit-ulit itong tumatakbo papunta sa tulay at bumabalik sa mga tao. Parang may gustong ipakita. Sumunod ang ilang lalaki. Sa gitna ng malakas na ulan, narinig nila ang mahina ngunit desperadong sigaw, si Marco. Nakakapit siya sa isang pirasong kahoy sa gilid ng tulay habang tumataas ang baha. Pagod na siya. Halos mawalan na ng lakas. Bago pa makalapit ang mga rescuer, tumalon si Bantay sa rumaragasang tubig. Hindi nag-isip, hindi nagatubili. Kinagat niya ang damit ni Marco. Dahan-dahan, pilit, hinila ang bata papunta sa mababaw na bahagi. Tinulungan ng mga tao ang bata na iligtas si Marco. Pero sa gitna ng kaguluhan, tinangay ng malakas na agos si Bantay. Sumigaw ang bata. Umiyak ang mga tao pero wala na silang nagawa. Kinabukasan, nakita ang katawan ng aso malapit sa ilog. Tahimik ang buong baryo, parang nawalan sila ng sariling bayani. Lumapit si Marco. Niyakap niya ang aso at sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang ama, umiyak siya ng malakas. Hindi na niya pinigil ang sakit. Lumipas ang mga taon, lumaki si Marco. Naging matapang, naging rescuer, isang taong tumutulong sa mga biktima ng bagyo at sakuna. Tuwing may misyon, dala niya ang alaala ng isang asong hindi sumuko. Sa dating tulay, may itinayong estatwa ng aso. Simple lang, tahimik lang. Pero para sa buong baryo, simbolo ito ng tunay na pagmamahal. At tuwing gabi, may mga nagsasabing parang may naririnig pa rin silang tahol. Parang may nagbabantay pa rin sa tulay. Minsan, ang tunay na bayani ay tahimik lang na nagbabantay.
at handang magsakripisyo kahit walang kapalit. Sino ang tahimik na nagligtas sa iyo sa buhay mo? At paano mo maipapakita ang pasasalamat mo sa kanila?